Kakaupak, nangyari na ang balikatan ng tatlong bansa. Ito ay ang France at United States at saka syempre ang Pilipinas na kung saan inumpisahan ito dyan sa Palawan. Alam niyo mga kaupak, ang tawag nila dyan Sulu, karagatan ng Sulu. Pero daw, habang ginagawa ko itong vlog ay doon sa pinakahuling report ng ating sandatahang lakas ay ito ay papapunta ng West Philippine Sea. Naku mga kaupak, magkakasubukan. Tama ba ang aksyon ni Pangulong Marcos sa ating security or sa ating defense? Sapagkat mga kaupak, ang balikatan ay isang parang pagsasanay sa himpapawid, sa pang mountain, pang dagat, tama ba? Pang kumbaga sa lupa, sa dagat. Linawin ko na. Nalito ako kanina. Mga air, land, and sea. Tama ba? Parang lalong gumulo. So, tatlo yan sila ng mga pagsasanay na kung sakasakali ang isang bansa na nakakaharap ngayon ng isang halimbawa, isang pag-atake ng mga bansang gusto angkinin ang soberenya o lupain or pandagat man yan. O kung tinatawag nila, no, parang pagsasanay sa taas, ang ano nun, ang purpose nun, parang yung mga kalaban, tama ba? Yung mga sumasakop, kung tatawag nila na ano, airspace. Yun, ang airspace natin, kailangan yung halimbawa kung sino man, yung isang mananakop, tama ba? Yung mananakop, mga kaupak, halimbawa yung West Philippine Sea, ang ano dyan, marine, dagat yan. So, ang pagsasanay dyan, kailangan marunong tayo kung paano respondihan. At saka yung, sa ano naman, mga kaupak, yung pag-atake sa air, yung sa taas, ano, kaya tatlo yan sila, air, sea, and mountain. Land, kung tawagin natin, no. Kaya, mga kaupak, sinasanay ang ating mga kasundaluhan at may kasamang taga ibang bansa katulad ng US at saka France na kung saan sila yung kumikilala sa soberenya ng Pilipinas na kung saan kinukondina nila ang mga bansang sumasakop o lumalabag sa UNCLOS. Tama ba? UNCLOS or United Nations Law of the Sea Convention. Ayoko, mga kapak, alam mo yung mga kapak, maraming beses ko na yun i-vlog pero nakakalimutan ko yung meaning ng UNCLOS. UNCLOS in United Nations Convention Land of the Sea. Ganyan. So ngayon mga kapak, ang lahat na bansa ay talagang dapat sumunod. Although, hindi yung iba talaga hindi sumusunod, ano? Pero kapag ang bansa, sa pagkakaalam ko mga kapak, ang UNCLOS ay isang ano yan, isang committee yan dyan sa United Nations na kung saan ang mga kaso dyan sa West Philippine Sea, hindi lang sa West Philippine Sea, kahit sa ibang bansa, sa iba-ibang bansa kung saan hindi nagkakasundo o hindi sumusunod sa batas pangdagat. Sige, sabihin na natin para mas malinaw, no? Sa hindi sumusunod sa batas pangdagat, yan mga kaupak ay nire-resolba sa United Nations. Ano ba ang United Nations? Samahan ng mga bansa. So, ngayon, ang pagkakaalam ko mga kaupak, 90%, pero alam ko hindi lahat, ano, pero alam ko halos lahat na bansa ay kasama sa United Nations. Ngayon mga kaupak, kapag ang ganyan na territory o mga boundary sa dagat man o sa lupain na hindi nasusunod, kasi may mga committee rin yan ng mga yan, ano, para din sa kongreso yan. Kapag hindi nare-resolba, dinadala yan sa United Nations Convention kung saan magkakaharap ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Ngayon mga kaupak, natuloy na ang balikatan exercise
na pinagsama ang France, US at saka siyempre ang ating bansa, at dahil ginanap ito dyan sa Palawan. So ngayon mga kapak, napakaswerte naman natin dahil kahit tayong maliit na bansa, basta marunong lang tayong makapagkaibigan, sa bagay alam nyo mga kapak, kahit sino ka man, basta marunong ka sa kindness ng kahit na sinong tao, madali naman makipagkaibigan. Kasi yung pakipagkaibigan mga kapak, yan yung parang universal language mo para maintindihan mo yung kultura or batas ng iba't ibang bansa. At yan ay, kung hindi kayo nagkakaintindihan sa mga iba, dahil iba yung kultura, iba yung lingwahe, dinadala yan sa United Nations. At doon, pinagbubutuhan kung ano ang makabubuti sa bawat bansa. Kailangan ang pinupurso talaga ilagay magkaroon ng batas na dapat sumusunod ang lahat ng bansa kung ano yung ipinapasa ng United Nations Convention or pinag-uusapan dyan sa UN. Mas kilala yan mga kapak, UN. Kung ano yung kasi lahat ng bansa mga kapak may kinatawan dyan sa UN. Na kung sakasakali may mga complaint o may mga reklamo, pinag-uusapan yan. Kaya kung ang hindi na kaya resolbahin ang mga usapin tungkol sa mga teritoryo o may mga tao, may mga bansa na gusto sakupin, dinadala yan sa iyo. So ngayon mga kapak, napabalita nga na magkakaroon pa ng marami pang balikatan bukod sa France at saka US. Yan ay sasamahan. Alam mo kailan lang mga 2 weeks ago o 1 week mga kapak, nagkaroon din ng balikatan o paglalayag sa dagat ang Australia, Japan at US kung saan ay kumbaga ginagabayan tayo. Pero para sa akin mga kapak, tama lang kasi wala tayo, sabihin lang to be honest, wala naman talaga tayo kakayahan para makipaglaban sa mga agresibo at saka first world country or tatawag natin powerful, di ba? Kaya malakas yung nila, malalaking bansa sila katulad ng ginagawa ng China kung saan ang ating soberenya ay sinasakop nila or hindi nila ginagalang kung ano ang exclusive economic zone or sabi nga nila dyan yung 9 dash line na sinasabi ng batas sa UNCLOS. So ngayon mga kapak, ang ang wish ko lang talagang wish, dahil bukas daw habang ginagawa ko itong vlog na ito, sabi ng ulat ng ating mga kasundaluhan, ang Armed Forces of the Philippines ay papunta ito sa West Philippine Sea, ang balikatan exercise ng France, US at Pilipinas. Naku mga kapak, ngayon magkakaalaman, bukas ata yun, bukas pupunta doon. Ngayon mga kapak, magkakaalaman, meron ba doon mga Chinese na barko, mga China barko na mag-water gun ulit? Ako, good luck sa inyo, Pero syempre ako gusto ko mga kapak, peaceful pa rin. Kasi kailangan kapag gumalang tayo talaga sa batas. Kailangan kahit mahirap na bansa, mayaman na bansa, maunlad na bansa, powerful na bansa, dapat sumusunod ka sa batas. Hindi porke na mayaman ka, maimpluwensya kang bansa, maski sa tao, di ba? Hindi porke na maimpluwensya ka, marami kang koneksyon, mayaman ka, pwede mo na apihin ang tao. Ganyan din ang bansa. Hindi porke na mayaman ka, malaking bansa ka, pwede mo na apihin ang bansa. Hindi. Kaya nga tayo may United Nations. So ngayon mga kapak, ang papunta sila ng West Philippine Sea. Ang tanong, meron ba mga Chinese na mga barko na magwa-water cannon sa ginagawang balikatan dyan sa West Philippine Sea? Pero so far mga kapak, wala pa sila, tinatawag pa sila sa Sulu Sea or kasi nag-umpisa sila sa Palawan, So maliwanag yun, yung Sulu Sea atin yun, Pero ngayon ang pinag-uusapan nga yung papunta ng West Philippine Sea. Pero syempre mga kaupak, alam nyo, ang pinaglalaban kasi natin yung exclusive economic zone o yung tatawag nila sa batas ng UNCLOS na 9 dash line. Kumbaga, yung pagitan na binibigay ng batas, dapat hanggang doon lang ang China. Ang ginagawa ng China, sinasakop nila yung ating exclusive economic zone. Kaya mga kaupak, si Pangulong Marcos
ang kanyang naging aksyon, makipag-usap sa mga bansang kaalyado natin or kaibigan natin para masindak ang China na kung saan patuloy tayo na binubuli o wina-water cannon ang ating mga barko kahit ito ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Alam niyo mga kaupak, sinasabi naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi ito panakot o hindi ito sukli sa ginagawa ng China na kumbaga wina-water cannon ng ating mga barko dumadaan para maghatid ng supply sa nakasadsad dating barko dyan sa Ayungin Shoal, di ba? Hindi ito panakot na ginagawa na kung saan nagbabalikatan tayo na kasama ang ibang bansa na kumikilala sa ating soberanya. Ito ay kumbaga pagsasanay lang. Pero alam niyo mga kaupak, sabi lang yun. Pero syempre, kapag nakita ng China na ganyan pala, ang dami kumakampi dyan, magdadahan-dahan sila. Kaya mga kaupak, tama yung aksyon ni Pangulong Marcos. Si Pangulong Duterte, wag na natin siya intindihin. Kasi iba yung sa kanya, no? Si Pangulong Marcos pinagalaban. Sabi nga niya, kaisang metro ng ating soberanya. Huwag na natin intindihin yung mga comment ng mga dating nakaupo dyan. Kasi mga kaupak, alam nyo, tama yung sinabi. Katulad ng sinabi ko while ago, na kung saan sinasabi ni Pangulong Marcos, kahit isang metro ng ating soberanya ay hindi niya suko. Tama naman yun. Kasi mga kaupak, pag hindi umaksyon, si Pangulong Marcos, aabusuhin tayo. Patuloy tayo na yung kumbaga yung pagitan natin, yung soberanya natin, yung exclusive economic zone, yung tinatawag nila 9-dash line. Kumbaga sa lupa mga kaubak, dapat meron tayong 5 metro mula sa ating bahay. Ang ginagawa ng China, sinasakop nila hanggang doon sa pagitan ng 5 metro na tinatakda ng batas. Although magkaiba yung batas sa dagat at saka sa lupa. So tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos, di ba? Kaysa nakaraang administration na walang naging aksyon. In fact ay hindi niya inimplement ang pagkapanalo natin sa mga kaupa, kung tutusin, dapat pinatupad ni Pangulong Duterte ang pagkapanalo natin dyan sa West Philippine Sea noong July noong 2016 na kung saan kaupo lang niya. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Wala. Nakipagkaibigan pa siya. Although tama, napagkaibigan tayo. Pero pakiramdam ko, para tayo ang nilamangan. Dapat hindi. Dahil tayo ang kinilala sa international law. Or ang tawag nila arbitration court. Na kung saan Pilipinas ang may exclusive right dyan sa West Philippine Sea. Dahil ginamitan ito ng 9-dash line. Na kung saan, na kung makaupak. 105, I guess, no? Mula sa ating dagat hanggang doon sa mula sa ating lupain kumpara sa China na 1,000. Napakalayo ng diferensya. So, mga kaupak, ano ginawa ni Pangulong Duterte? Wala.